Ako daw, diktador, panaaway, mainit ang ulo. Kaya ka walang sumusunod sa gobyerno sa inyo. Kasi ikaw, bakla ka. Kaya kung ang tao takot pa sa iyo, inagawin mo sa akin yan. Ang dito makikita, hinulit ko na nga sa Davao. Hindi ko na pinatay. Kasi sabi ni Dilima, sinasalvage ko raw. O tama. O sige, presuhin mo na yan. Yan na, yun na yan. Hinulit ko kasi na po, luluto naman siya po. Pagdating doon sa Muntinlupa, ang dagayon, nagluluto pa rin ang siya po. Hanggang ngayon, pagka pumasok si Renier Garcia, yung superintendent, siya yung mabait na tao yan. He's a very humble man. Hindi sila makapasok, mag-negotiate ka pa doon kasi may mga baril. Hoy, nakikinig yan sila eh. Dahil provided eh. Subukan mo yan sa panahon ko kung ako ang presidente. Subukan mo. Baski hindi na siya mo nawakan mo, Johnson powder, utang ina mo, hiritan kita. Krayo, kan? Bakit ko tanongin? Kay Sunday. Sabi ni, ito may pinapalabas sila ng black propaganda, naghanap pa sila ng radyo, buong bayan. Ako raw ay pinatay. Galing yun ng human rights. Yun yung ginagamit ni Dilima noon. Ako raw ay 1,000 ang pinatay, ang 3,000 daw bata, pati babae. Totoo yung pinatay ko, puro lalaki yun. Hindi ako nagpapatay ng bata o babae, paski na ipakulong ko na lang. Bakit ako nagpatay ko? 700 na iwan, kulang yun. Anak na punta, 22 years ako, ganun lang ang pinatay ko. Gago ko lang ngayon. Look, itong si Dilima, she was the chairperson of the Human Rights Commission. Noon pa lang, sige na siya yaw-yaw, kak-kak, Duterte. She became the Secretary of Justice. Bakit mo hindi ako pinakulong, gaga? Kasi kayo ngayon na, bakit hindi ako tawing gaga? Pumunta ng Davao yan. Anong ginawa? She brought along ang bank. Ang bank is lahat sila commissioner. Parang naman yun lang. Mas detari. English po kiningan. You will heard one day that you threatened a certain Alfredo Mendoza. And what is horrible in the city is that after 3 days you threatened him, he was found with a gunshot wound in the head. Oh, how is this? Ya, po Bisaya, ambot. Dilima. Pag yan ang nasenador, ang sisigaw na yan, the rights of the criminal. Alam naman nila, araw-araw nakikita nila. Ang mga pulis, ang mama sa pano, ang mga biktima na bata na rape, droga, walang sinabi kahit isang. Sino man hindi magaling yan? At bakit I treat her that way? She's a lady. Because she is not being one. Bakit ka magganon? Habol ng habol, demanda mo sana ako. Bakit ka po marami? Itong berdugo ng, ikaw ang berdugo ng pera ng bayan mo. Inubos mo. Ito si Binay. He can talk maybe about criminality. He can talk about drugs, but certainly Mr. Binay and si Mar Rojas, they cannot talk about graft
and corruption. Yan ang wala. Bakit? Ito si Mark. Kami sa gobyerno, alam namin yung MRT was built by Sumitomo with a Filipino partner, Sobrepenya. Okay? Ang maintenance and repair of those MRTs was given to Sumitomo. And naturally, of course. Ang ginawa ni Rojas, nung dumaan siya sa DOTC, sandali, magkuha lang ng pera, pambaon para sa eleksyon. Itong maintenance and repair, kinuha niya, pinaresign niya, si Bitagon, yun ang nagpuwapiak na yun. Sabi niya, lumabas ka, you form 5 corporations. Kunin natin itong 3 billion. And he awarded it to 5. 1, real estate, ibang tao yun. Then yung electric, yung para magtapo, ibang korporasyon. Yung janitorial sa pati paglinis, iba. Yung sa BIP, iba. Tapos yung security agency, iba. Look what happened. Ang train nahulog, ang train tumitirik. Wala namang pakialam. Hindi naman kasabi, my countrymen, sorry ha, the train, I have never heard them say, I am sorry, my countrymen, that is my fault. Period. Kaya ako nagagalit, kaya ako naman tinamaan tuloy si Pope ng pagmumura. I was not after the popes to tarnish the name. Hindi ko bisyo yan. Wala ako dyan. Kaya lang sa galit ko, alam mo, ganito lang ako ha, 75 lang. Pero wala makatalo sa akin just to get the feeling. Alam mo, nakita ko yung mga tao pinapababa sa truck, sa train, sa bus, and they were made to walk under the heat of the sun. Anong klase? Subic, Ramos. You could have chose Subic. Doon niya dating unang APP hosted it many years ago. Bakit hindi nila pinabuto? And they had to show everybody to keep up ganun rin. Masyado ka. And 5 days there were walang flights. There were no air traffic. Kaya kung namatay yung taga Mindanao nanay niya, kung sabi, Kuya, pumunta ka dito. Namatay na. Pagdating ni Kuya dito, wala na, mabaho na yung patay. Sabi niya, Nay, sorry, nauna ka natin, mabaho mo. Bakit gano'n? Ako, abogado, pero bastos talaga rin ako. Nagmumura ako. Bakit gano'n? Why do you treat your countrymen like that? Ako, in all of the years, I've never used government officials. But I always say, government worker. Hindi, nakukurnihan ang magsabi naman. That's why, kayong mga taga-Davao, sabihan ninyo, in 1988, pick up lang ako. Ayan si Allah. 2016 tayo ngayon. Pick up lang ako ng gano'n. Itong mga konsyal ko, ito mo taga-Davao. Pumunta ka ng Davao, tingnan ninyo. Yung mga konsyal ko gusto ng kotse. Gusto nila Montero, Blood Cruiser. Ano ka, nakadruga ka? Kasi yung iba kasi sa bukid, malikabok gano'n. Tsaka walang climbing power. Itong Avanza, para ng pag-taxi, yan lang ang binili ko sa kanila. Tsaka 700 per piece. Sabi nila, Mayor, mahirap ang mag-akyat ng bukid. Sabi ko, yan ang problema, okay yan. And I used to do it when I was in new mayor. I'll buy you a horse. Ikasabayo ako. Hindi you learn how to strike that goddamn. Sabi na, kami mga babae, elastic naman yan, diba? Kasi yung ano naman yan, paano ka elastic yan, yan ang gusto kong dalhin sa inyo. Hindi ang importante manalo ang talo ako. Sabi ko, pera, tingnan mo yung debate. Sila, labas ang labas, in between
the sessions of the debate, sila may mga advertisement. Oo, walang tayo magawa. Sabi niyo, wala nang kabiga ko diyo. Bakit hindi ka ano? Sabi, bakit? Sige ka daldal dyan, may pera mo. Gaya nito si Lucy Cruz. Maybe you have heard or seen it. Ako yung bibigas nila ni Action 5 brother, Lucy Cruz. Sabi niya, Mayor Duterte, what can make you run? So nobody. Why? Because money are dead. At magbigay lang yan, ilang dead, o million. You know, guys, you have to say about a billion. Sabi ko, hindi ako marunong ba sinabi ko siya, no? Hindi ako marunong tanggap ng mga tao na may negosyo sa gobyerno or pending transactions with government. I do not simply want to be compromised because this is not mine for the giving. Kaya ako but no, dumating na ako. Well, kung mayroong magbigay, travel ako sa Luzon. Pero ako a lot of places that I have yet, pero I'm running out of time. Hindi naman ako nabingi sa inyong paparinig. Tama na siguro. Whether I make it or I lose it, you know, if God, Allah, wants me to be there, I will be there. If God does not want me there, I will not be there. Wala lang ko. Ganon no. Then, palas 12 na, I make it sure. I will promise you, I cannot give you heaven. Utopia is not here in this planet. But I can promise you that I will suppress drugs. I will suppress criminality. And ito tandaan ninyo. Tandaan ninyo mabuti. Bastig 45, 65 lang ako, plus ang 45 ko. Hindi mo gano'n eh. Ang Pilipino, wala. Takotin mo. Makita mo si Rojas, punta noon siya yung DLG. Nakikinig yung mga pag-alis lang, sabi yung mga probinsya, kasi hindi takot. Ako, I promise you, suppression, hindi stopping. I cannot stop it. I will suppress drugs, criminality, but I can promise you, not in years, not in months, in weeks, there will be no corruption in the government. Sabi ni Rojas, pati si Rene, pati ito si Pampilo, hindi kaya ni Rudy yan. Kaya siguro in good. You know. Pero kung ako ang presidente, and I am in office for 2 months, 3 months, kung walang makinig sa akin, walang matakot, walang sumusunod, even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ito, isang mensahe ko lang sa mga, lahat kami sa gobyerno, pati sarili ko, stop! S-T-O-P! Stop! Yan na yan. Ngayon, pag nahuli kita, ano ba ang mortuary plan ninyo? Loyola o? Huwag mo akong pangunan. Kasi pag nagkahiyaan tayo, it's either hiyain mo ako, nakakalalaki ka o patayin kita. Kaya sabi ko, pag na-presidente ako, I will use the military and the police. And I will raise the level as a security threat of national scope. I will go after yung mga drug lords, pati yung big time. Yung medyo makuhan, mga bata, rehab na lang natin yan. Ano mo puti bata ko? Rehab. We'll build as many, 3 million ang kasi noon. At that was about 2 years, sabi ng PDEA. So incremental increase. Liberty, liberal para mag-abot na ng force. We'll just have to build the office for them. Pero itong mga drug lords, ito yung nayayaman, ito yung walang drogang anak, hindi naman gumagamit ang kapatid niyan, utang na yumayaman kayo dahil sa tao. I will tell, ito tandaan ninyo, baka makalawasan tayo ng relasyon. I am
Ako daw, diktador, panaaway, mainit ang ulo. Kaya ka walang sumusunod sa gobyerno sa inyo kasi ikaw bakla ka. Kaya kung ang tao takot pa sa iyo, at inagawin mo sa akin yan. Ang dito makikita, dinulit ko na nga sa Davao. Hindi ko na pinatay kasi sabi ni Dilima, sinasalvage ko raw. O tama. O sige, presuhin mo na yan. Yan na, yun na yan. Dinulit ko kasi na po, luluto naman siya po. Pagdating doon sa Muntinlupa, ang dagayon, nagluluto pa rin ang siya po. Hanggang ngayon, pagka pumasok si Renier Garcia, yung superintendent, siya yung mabait na tao yan. He's a very humble man. Hindi sila makapasok, mag-negotiate ka pa doon kasi may mga baril. Hoy, nakikinig yan sila eh. Dahil provided eh. Subukan mo yan sa panahon ko kung ako ang presidente. Subukan mo. Baski hindi na siya mo nawakan mo, Johnson powder, utang inaw, hiritan kita. Krayo, gan. Bakit ko tanongin? Kay Sunday. Sabi ni, ito may pinapalabas sila ng black propaganda, naghanap pa sila ng radyo, buong bayan. Ako raw ay pinatay. Galing yun ng human rights. Yun yung ginagamit ni Dilima noon. Ako raw ay 1,000 ang pinatay, ang 3,000 daw bata, pati babae. Totoo yung pinatay ko, puro lalaki yun. Hindi ako nagpamatay ng bata o babae, paski na ipakulong ko na lang. Bakit ako nagpatay? Ito yung 700 na iwan, kulang yun. Anak na po tato. Yan ang gusto kong dalhin sa inyo. Hindi ang importanteng manalo o talo ako. Sabi ko, wala ng pera. Tingnan mo yung debate. Sila, labas o labas, in between the sessions of the debate, sila may mga advertisement. Oo, walang tayo magawa. Sabi niyo, wala nang kabigaw ko diyo. Bakit hindi ka naman ano? Sabi bakit? Sige ka daldal ka, may pera mo. Gaya nito si Lucy Cruz. Maybe you have heard or seen it. Ako yung biggest nila ni Action 5 brother, Lucy Cruz. Sabi niya, Mayor Duterte, what can make you run? So nobody. Why? Because money is our debt. At magbigay lang yan, ilang debt, million. You know, guys, tapos na about a billion. Sabi ko, hindi ako marunong ba sinabi ko siya, no? Hindi ako marunong tanggap ng mga tao na may negosyo sa gobyerno or who are pending transactions with government. I do not simply want to be compromised because this is not mine for the giving. Kaya ako but no, dumating na ako. Kung mayroong magbigay, travel ako sa Luzon. Pero pa mga a lot of places that I have yet, pero I'm running out of time. Hindi naman ako nabingi sa inyong paparinig. Tama na siguro. Whether I make it or I lose it, you know, if God Allah wants me to be there, I will be there. If God does not want me there, I will not be there. Wala lang ko. Ganon no. Then, alas 12 na, I make it sure. I will promise you, I cannot give you heaven. Utopia is not here in this planet. But I can promise you that I will suppress drug. I will suppress criminality. And ito tandaan ninyo. Tandaan ninyo mabuti. Basking 45, 65 lang ako, plus ang 45 ko. Hindi mo gano'n yun. Ang Pilipino wala. Takotin, but certainly Mr. Binay and si Mar Rojas, they cannot talk about graft and corruption.
Yan ang wala. Bakit? Ito si Mark. Kami sa gobyerno, alam namin yung MRT was built by Sumitomo with a Filipino partner, Sobrepenya. Okay? Ang maintenance and repair of those MRTs was given to Sumitomo. And naturally, of course. Ang ginawa ni Rojas, nung dumaan siya sa DOTC, sandali, pagkuha lang ng pera, pambaon para sa eleksyon. Itong maintenance and repair, kinuha niya, pinaresign niya, si Bitagon, yun ang nagpapyak na yun. Sabi niya, lumabas ka, you form 5 corporations. Kunin natin itong 3 billion. And he awarded it to 5. 1, real estate, ibang tao yun. Then yung electric, yung para magtapo, ibang korporasyon. Yung janitorial sa pati paglinis, iba. Yung sa BIP, iba. Tapos yung security agency, iba. Look what happened. Ang train nahulog, ang train tumitirik. Wala namang pakialam. Hindi naman kasabi, my countrymen, sorry ha, the train, I have never heard them say, I am sorry, my countrymen, that is my fault. Period. Kaya ako galit, nagagalit, kaya nga naman tinamaan tuloy si Pope ng pagmumura. I was not after the popes to tarnish the name. Hindi ko bisyo yan. Wala ako dyan. Kaya lang sa galit ko, alam mo, ganito lang ako ha, 75 lang. Pero wala makatalo sa akin just to get the feeling. Alam mo, nakita ko yung mga tao pinapababa sa truck, sa train, sa bus, and they were made to walk under the heat of the sun. Anong klase? Subic, Ramos. You could have chose Subic. 22 years ako, ganun lang ang pinatay ko. Gago ko lang ngayon. Look, itong si Lima, she was the chairperson of the Human Rights Commission. Noon pa lang, sige na siya yaw-yaw, kak-kak, Duterte. She became the Secretary of Justice. Bakit mo hindi ako pinakulong, gaga? Kasi kayo ngayon na, bakit hindi ako kami gaga? Pumunta ng Davao yan. Alam mo ginawa? She brought along ang bank. Ang bank is lahat sila policemen. Parang naman yun lang. Must be telling English po kiningan. You will heard one day that you threatened a certain Alfredo Mendoza. And what is horrible in the city is that after 3 days you threatened him, he was found with a gunshot wound in the head. Oh, how is this? Kaya po, Bisaya, ambot. Dilema. Pag yan ang nasenador, ang sisigaw na yan, the rights of the criminal. Alam naman nila, araw-araw nakikita nila. Ang mga pulis, ang mama sa pano, ang mga biktima na bata na rape, droga, walang sinabi kahit isang. Sino man hindi makalim yan? At bakit I treat her that way? She's a lady because she is not being one. Bakit naman gano'n? Habol ng habol, demanda mo sana ako. Bakit ako marami? Itong berdugo ng, ikaw ang berdugo ng pera ng bayan mo. Inubos mo. Ito si Binay. Ito na, he can talk maybe about criminality. He can talk about drug. Doon niya dating unang APP ni hosted it many years ago. Bakit hindi nila pinamutan? And they have to show everybody to keep up ganun rin. Masyado ka. And 5 days there were walang flights.
There are no air traffic. Kaya kung namatay yung taga Mindanao nanay niya, kung sabi, Kuya, pumunta ka dito. Ano natin, pagdating ni Kuya dito, wala na, mabaho na yung patay. Sabi niya, Nay, sorry, ako na padating, mabaho mo. Bakit gano'n? Ako, abogado, pero bastos talaga rin, no? Nagmumura ako. Bakit ganon? Why do you treat your countrymen like that? Ako, in all of the years, I've never used government officials. But I always say, government worker. Hindi, nakukurnihan naman sabi yan. That's why, kayong mga taga-Davao, sabihan ninyo, in 1988, pick up lang ako. Ayan si Allah. 2016 tayo ngayon. Pick up lang ako ng gano'n. Itong mga konsyal ko, ito mo ito ka Davao. Pumunta ka ng Davao, tingnan ninyo. Yung mga konsyal ko gusto ng kotse. Gusto nila Montero, Blood Cruiser. Ano ka, nakadruga ka? Kasi yung iba kasi sa bukid, malikabok ganun. Tsaka walang climbing power. Itong Avanza, para ng pag-taxi, yan lang ang binili ko sa kanila. Kapag 700 per piece. Sabi nila, Mayor, mahirap ang mag-akyat ng bukid. Sabi ko, yan lang ang problema. Okay. And I used to do it when I was a new mayor. I'll buy you a horse. Ikakabayo ako. Hindi you learn how to strike that goddamn. Sabi na, kami mga babae, elastic naman yan, diba? Kasi yung manod naman yan, paano ka, elastic yan, yan ang